Nagsimula ang kwento sa masiglang lungsod ng Tokyo kung saan abalang-abala ang CIA operative na si Avery Graves sa isang misyon. Nakapwesto na siya sa target at walang pag-aalinlangang bumaba sa isang skyscraper na parang napakadali lang nito. Maayos siyang lumapag sa lupa at agad na pinabagsak ang isang lalaking humaharang sa kanyang daan. Sa loob ng gusali, isang Yakuza boss na si Kenji ang casual na pinag-uusapan ang susunod niyang shipment, walang kaalam-alam sa panganib na paparating. Bago pa siya makakilos, nakatutok na ang Glock ni Avery sa kanyang noo, pinipilit siyang buksan ang kanyang safe. Ngunit nang mabuksan niya ito, biglang pumasok ang isang gwardya, na nagbigay kay Kenji ng pagkakataong makatakas habang hawak ang isang drive. Mabilis na hinarap ni Avery ang nanggulo at agad na hinabol si Kenji, pinapatumba ang iba pang mga gwardya gamit ang nakamamatay niyang galaw. Sa isang punto, napalibutan siya, ngunit sa pamamagitan ng ilang mabilis at mahusay na kilos, muli niyang nabawi ang kontrol. Nang akala niyang siya na ang may kalamangan, sinubukan siyang tambangan ni Kenji. Nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa, ngunit kalaunan ay nanalo si Avery at tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagkalunod kay Kenji sa sarili nitong pool. Hawak ang drive, naglaho siya sa dilim ng gabi. Matapos ang matinding misyong iyon, lumipad si Avery pabalik sa bansang Croatia kung saan mas tahimik ang kanyang buhay, o iyon ang tila nangyayari. Nasa bahay siya kasama ang kanyang asawang si David, na abala sa paghahanda ng isang masarap na hapunan para sa kanilang ika-30 anibersaryo. Nagpalitan sila ng regalo at hindi maitago ni Avery ang kanyang saya nang makita niyang ibinigay ni David ang jacket na matagal na niyang gustong bilhin. Pagkatapos, pabirong iminungkahi ni David ang pag-aampon ng mga tuta, ngunit tinatawanan lamang iyon ni Avery at sinabing hindi pa siya handang mag-alaga ng mga alagang hayop. Sa halip na kumain agad sa bahay, iminungkahi ni Avery na lumabas na lang sila para mag-dinner. Habang naglalakad, tinanong siya ni David kung gusto niyang sumama sa nalalapit nitong business trip overseas. Natuwa si Avery sa ideya dahil matagal na rin silang hindi nakakapaglaan ng oras para sa isa't isa. Kinabukasan, naghahanda si Avery para pumasok sa trabaho. Sinubukan siyang kumbansihin ni David na manatili na lang sa kama kasama siya, ngunit determinado siyang umalis. Naghalikan muna sila bago siya umalis. Pagdating sa trabaho, nakipagkita si Avery sa kanyang boss at kaibigang si Jarvis. Ibinigay niya rito ang isang relong nakuha niya mula sa kanyang huling misyon, at nagbahagi silang dalawa ng maikling masayang sandali bago muling tumutok sa trabaho. Sinuri nila ang laman ng drive ni Kenji at nadiskubreng naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa mga negosyong ginagamit bilang front para sa pagpapadala ng mga armas. Mas nakakabahala pa, binanggit dito ang isang high-level assassin na may codename na Kina pumapalpak sa isang trabaho para sa Russian Mafia sa Tokyo, kung saan napatay niya ang 2 undercover agents habang isinasagawa ang operasyon. Nagplano sina Avery Graves at Jarvis na mag-imbestiga pa ng mas malalim upang matukoy ang pagkakakilanlan nito at makakuha ng karagdagang impormasyon. Kalaunan, umuwi si Avery at sinubukang iwasan ang madaldal nilang mga kapitbahay, ngunit pagpasok pa lamang niya sa bahay ay bumungad agad ang isang bangungot. Wasak ang buong bahay at nakakalat sa sahig ang basag na salamin ni David. Paulit-ulit niyang tinawag ang asawa sa sobrang pag-aalala, ngunit naputol iyon nang tumunog ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay binago ngunit nakakakilabot na tila pamilyar. Ibinigay ng tumawag ang detalye tungkol sa isang bilanggo sa isang lihim na CIA black site na may hawak na file na tinatawag na Canary Black, na nakatago sa loob ng isang pekeng ngipin. Nagbanta ang lalaki na kung hindi mananakaw ni Avery ang file, hindi na niya muling makikita si David. Humingi si Avery ng patunay at ang mga sigaw ni David ang nagkumpirma na totoo ang banta. Inutusan siya ng misteryosong boses na gamitin ang isang payphone sa kanilang eskinita pagsapit ng hating gabi upang ibigay ang file. Binalaan din siya nito na kapag pumalpak siya o nagsangkot ng ahensya, papatayin si David. Gumanti ng banta si Avery at sinabing papatayin niya ang lalaki kapag may nangyaring masama kay David, ngunit malamig lamang nitong ipinaalala ang mga patakaran bago ibinaba ang tawag. Agad na humingi ng tulong si Avery sa isang hacker na nagngangalang Sorina, isang taong kayang gumawa ng trabaho ng palihim at hindi dumadaan sa opisyal na proseso. Noong una ay nag-atubili si Sorina, ngunit ipinaalala ni Avery na minamanmanan na ng mga Russian ang huli nitong paghahak kaya wala na itong ibang pagpipilian kundi tumulong.
Natunton ni Serena ang lokasyon ng burner phone at ipinadala iyon kay Avery habang naghahanda ito at hawak ang kanyang baril. Umalis si Avery at nalaman niyang ang detainee ng CIA ay isang lalaking nagngangalang Laszlo Stoica. Karamihan sa mga file nito ay restricted, ngunit kinuha niya ang anumang impormasyong kaya niyang makuha bago agad umalis. Natunton niya ang lokasyon ng huling tawag at agad siyang nagtungo roon. Sa loob ng tila abandonadong apartment, nakarinig siya ng teleponong tumutunog. Katabi nito ay nakita niya ang wedding ring ni David na nakapatong sa linya. Ibinunyag ng baluktot na boses sa telepono na pinapanood siya nito ng live at binabasa pa nito ng buo ang kanyang CIA file. Isa pala itong bitag, ngunit mabilis mag-isip si Avery Graves. Gamit ang kanyang cellphone, natukoy niyang ang bomba na nasa ilalim ng kanyang paa ay isang bouncing Betty. Mabilis siyang kumilos at binasag ang paa ng isang malapit na mesa upang matrigger ang bomba at may hagis ito palabas ng bintana, dahilan upang gumuho ang bahagi ng gusali. Wala na siyang armas, ngunit ipinakita pa rin ni Avery ang middle finger sa camera bago tumakas patungo sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis ng mas determinado kaysa dati. Ang susunod niyang destinasyon ay ang CIA black site kung saan nakakulong si Iso Stoica. Nakumbinsi ni Avery ang agent na namamahala roon na si Maxfield na payagan siyang makita si Stoica, ipinaliliwanag na may impormasyon itong konektado sa kanyang kaso. Nalaman niyang nakakulong si Stoica dahil sa pagnanakaw ng top secret information. Sa loob ng selda, sinubukan ni Avery na kumbansihin si Stoica na makipagtulungan at inalok pa niya ito ng tulong kapalit ng impormasyon tungkol kay Key at sa Canary Black File. Ngunit tumanggi si Stoica, kaya sa pilitan mismong tinanggal ni Avery ang pekeng ngipin nito, ngunit laking gulat niya nang madiskubreng wala itong laman. Pagkatapos noon, pinabagsak niya si Maxfield at tumakas, dahilan upang isipin nitong ninakaw niya ang file. Nagkaroon ng kaguluhan sa CIA headquarters habang humihingi ng paliwanag ang Deputy Director na si Nathan Evans. Ipinaliwanag ni Jarvis na si Avery ay isang ulila na sinanay bilang assassin mula pa noong 18 taong gulang siya, at hindi siya naniniwalang traidor ito. Ngunit nais pa rin ni Evans na tugisin si Avery, dahil ang Canary Black File ay naglalaman ng mga blackmail material laban sa matataas na opisyal, kabilang na si Jarvis mismo, at hindi ito maaaring mapunta sa kamay ng kalaban. Binigyan niya si Jarvis ng buong kapangyarihan upang i-neutralize si Avery. Sinuri ni na Jarvis at Maxfield ang footage ng pagtakas ni Avery at nagsimulang maghinalang matagal na silang niloloko nito. Natunton nila ang mga aktibidad ni David at nakita nilang ginamit ang card nito sa Rome kasama ng isa sa mga alias ni Avery na si Olga Morev. Samantala, nakipag-ugnayan si Avery kay Jarvis at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Kinidnap si David kapalit ng Canary Black File, ngunit wala naman talaga sa kanya ang file. Nakiusap siya kay Jarvis na pagkatiwalaan siya at imbestigahan ang kanyang bahay. Nagkunwari si Jarvis na kausap ang kanyang asawa upang hindi mahalata, pagkatapos ay pinangunahan niya ang isang CIA team papunta sa bahay ni Avery. Ngunit pagdating nila roon, nadatnan nilang maayos at malinis ang bahay, taliwas sa kwentong inaasahan nilang makita. Hindi naniwala si Maxfield sa kwento ni Avery Graves at agad niyang sinimulang hanapin ang file. Mabilis namang kumilos si Avery at nagtungo sa isang club upang hanapin si Henrik, isang lokal na operator. Hindi natuwa si Henrik na makita siya, ngunit nakumbinsi siya ni Avery na magbigay ng listahan ng mga kagamitan, foreign agents, assassins, at intel brokers kapalit ng bayad para sa kanyang tulong. Pagkatapos noon, nagtungo si Avery sa isa sa kanyang mga safe house, ngunit agad siyang inatake pagpasok pa lamang niya roon. Matapos ang maikling labanan, napatay niya ang umatake at kumuha ng isang malito mula sa kusina. Ngunit maya-maya, tumunog ang cellphone ng kanyang napatay na kalaban. Muli niyang narinig ang baluktot na boses ng misteryosong lalaki. Sinabi nitong tauhan niya ang lalaking kakapatay lamang ni Avery at bilang ganti sa panlilinlang nito, winaldas na niya ang lahat ng perang itinabi ni Avery para sa emergency. Doon napagtanto ni Avery na walang laman ang malita. Hindi nagtagal, isang video call ang lumabas at ipinakita si David na pinahihirapan. Naniniwala ang lalaki na hawak ni Avery ang Canary Black File, kaya siya hinahabol ng CIA. Binigyan siya nito ng 4 na oras upang mahanap ang file, kung hindi ay mamamatay si David. Sa sobrang desperasyon,
Nakipagkita si Avery kay Jarvis sa loob ng sasakyan nito ng gabing iyon upang kumbansihin siyang inosente siya. Ipinaliwanag ni Jarvis kung ano talaga ang Canary Black File at binalaan siyang kahit siya mismo ay kasama sa listahan nito. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Avery na maipagpalit ang file dahil biglang napalibutan ng mga CIA agent ang sasakyan, at doon niya napagtantong na set up siya. Inaresto siya ni Maxfield at ng kanyang grupo at isinakay sa isang convoy. Ngunit may dalawang sasakyang biglang humahabol sa kanila at nagtanim ng mga bomba sa mga sasakyan ng CIA bago iyon pasabugan gamit ang remote detonator. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Avery ang pagkakataong makatakas. Inatake niya ang mga ahente, dahilan upang magsalpukan ang maraming sasakyan, kabilang na ang kotse ni Jarvis. Nakawala siya, kumuha ng rifle, at pinabagsak ang mga umatake. Isang kalaban lamang ang nakaligtas at hinabol siya. Nang subukan nitong saksakin siya gamit ang kutsilyo, mabilis na umiwas si Avery at binaliktad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpatay rito gamit ang sarili nitong patalim. Sa puntong iyon, lubos na naalerto si Avery. Mas lalo pang naging magulo ang lahat ng matuklasan niyang ang umatake pala sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang kapitbahay na si Rorik. Marami siyang tanong at gusto niya ng mga sagot. Ngunit bago pa niya makuha ang mga iyon, namatay na rin ito. Ganoon palaging umiikot ang buhay ni Avery. Magulo, delikado, at puno ng mga problemang hindi pa natatapos ang buhay ni Avery Graves. Samantala, bumalik tayo sa CIA headquarters kung saan sinusubukan ni Jarvis na kumbansihin si Maxfield na posibleng nalinlang si Avery. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Maxfield. Kumbinsido siyang traidor na si Avery at binabantaan pa niyang tatanggalin si Jarvis sa kaso kapag ipinagpatuloy nito ang pagtatanggol sa kanya. Habang bigo at iritado, nakakita sila ng larawan ng kapitbahay ni Avery, at doon tuluyang nakilala ni Jarvis ang lalaki, na nagdagdag ng panibagong bahagi sa misteryosong puzzle. Sa kabilang banda, nagpaparamdam na rin ang tunay na utak sa likod ng lahat ng kaguluhan na si Conrad Breznov. Makikitang malamig nitong pinapaalalahanan ang asawa ni Rorik na ang mga sundalo ay mga piyesa lamang na nakatakdang mamatay. At kung may isa pang tao na pumalpak sa paghuli kay Avery, hindi siya magdadalawang isip na patayin ito bilang babala sa iba. Samantala, patuloy pa rin kumikilo si Avery at muling nakipagkita kay Henrik, ang lokal na operator. Kapos na siya sa pera at ilang libong dolyar na lang ang kaya niyang ialok, ngunit pinaganda niya ang kasunduan sa pamamagitan ng pangakong magbibigay ng intelligence information bilang kapalit. Ibinahagi niya kay Henrik ang malalim na koneksyon ni Kenji sa loob ng UN Security Council, kabilang kung paano ito lihim na kumukuha ng malaking porsyento mula sa mga operasyon nito. Bilang kapalit, nagbigay rin si Henrik ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, ang magkapatid na Kruger Brothers, kabilang ang kilalang assassin na si Key, ay nasa lungsod. Agad na naghinala si Avery na si Key ang nasa likod ng pagdukot kay David. Nalaman din niya na si Rorik ay isang private contractor na napakalihim ng pagkatao kaya kahit ang CIA ay walang alam tungkol sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, ibinigay ni Henrik ang mga kagamitang hiningi ni Avery ngunit mahigpit siyang binalaan na huwag na siyang tawagan muli. Samantala, si Nathan Evans, na patuloy sa pagtugis kay Avery, ay nagtungo sa isang high-tech headquarters upang makipagkita sa direktor nito. Ang nakakatawang bahagi, ang direktor pala ay walang iba kundi si Conrad Breznov mismo. Pinagalitan ni Conrad si Evans dahil sa kaguluhang nilikha nito sa lungsod habang mahusay niyang minamanipula ang buong sitwasyon. Ngunit hindi natinag si Evans at inalok si Conrad ng pakikipagtulungan upang mahuli si Avery, na agad namang tinanggap ni Conrad. Gayunpaman, nilinaw nitong gusto niyang siya ang unang mag-interrogate kay Avery kapag nahuli ito. Samantala, gamit ang pekeng pangalan, nakakuha si Avery ng isang kwarto sa hotel. Nang gabing iyon, palihim siyang lumabas sa bintana at gumapang sa makitid na gilid ng gusali patungo sa kabilang kwarto. Nagkataon namang doon pala naka-check-in si Evans. Doon ay nakita ni Avery Graves ang larawan ni David kasama ang isang mensahe, magpakita ka kasama ang file pagsapit ng hating gabi. Walang kaalam-alam si Nathan Evans at bumalik ito sa kanyang kwarto, ngunit agad siyang inambush ni Avery. Tinatakpan niya ang mukha nito gamit ang mute mask at itinali ito sa isang upuan. Ipinaliwanag ni Avery na wala kay Laszlo Stoka ang file at nakataya ang buhay ni David.
Binalaan siya ni Evans na mamamatay siya kapag ibinigay niya ang file, ngunit determinado si Avery na makakuha ng mga sagot at naghinalang si Evans mismo ang may hawak nito. Hiningi niya ang password ng laptop ni Evans. Noong una ay tumanggi si Evans, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Avery sa pagsubok sa limitasyon nito. Isa-isa niyang binali ang mga daliri ni Evans, at nang mag-atubili pa rin ito, kinabitan niya ito ng bomba na may remote detonator sa leeg at nagbantang papatayin ito kapag hindi sumunod. Sa huli, napilitan si Evans na ibigay ang password, ngunit may isang problema. Maa-access lamang ang account nito gamit ang isang secure CIA server. Agad na tinawagan ni Avery ang kanyang hacker ally na si Serena upang matukoy ang pinakamalapit na server. Nakipag-ugnayan din siya kay Jarvis at humingi ng blueprint ng PLK Technologies, isang defense contractor na may secure server. Alam ni Jarvis na napakadelikado nito dahil maaaring mabunyag ang kanyang pagkukunwari, ngunit tumulong pa rin siya. Nakipagkita si Avery kay Serena sa isang rooftop katabi ng PLK Technologies at nagplano silang gumamit ng drone upang makapasok sa gusali. Dumating si Jarvis dala ang mga blueprint at sumakay si Avery sa drone patungo sa gusali. Pagdating sa rooftop, tumalon siya mula sa drone at inutusan si Serena na bumalik makalipas ang 10 minuto. Tahimik na gumalaw si Avery sa loob ng gusali na parang multo. Nahack niya ang server room, nag-login sa account ni Evans, at kinopya ang Canary Black files. Samantala, nagising si Evans habang nakatali pa rin at walang kakayahang humingi ng backup. Kalaunan, natagpuan siya ng kanyang mga ahente at agad nilang inaalerto ang seguridad ng PLK. Natapos na ni Avery ang kanyang pakay at oras na para makatakas. Nagtipon ang mga security guard upang pigilan siya, ngunit isa-isa niya silang pinabagsak. Tumalon siya mula sa gusali papunta sa drone, ngunit dahil sa putukan ay nawalan ito ng balanse at bumagsak siya sa kalsada. Wala siyang oras upang magpahinga kaya agad niyang ipinadala kay Serena ang kanilang meeting location bago siya nag-carjack ng sasakyan mula sa isang nagulat na driver. Galit na galit si Nathan Evans kaya agad niyang tinawagan si Conrad Breznov at sinimulan nilang pakilusan ang kanilang mga tauhan. Samantala, nakipagkita si Avery Graves kay Serena at ina-access nila ang mga file, ngunit doon nila nadiskubre ang nakakatakot na katotohanan. Ang Canary Black ay hindi basta simpleng data lamang. Isa pala itong koleksyon ng nakamamatay na doomsday viruses, kung saan bawat isa ay nakatuon sa isang partikular na bansa. Kapag napunta ito sa maling kamay, maaaring bumagsak ang buong ekonomiya ng isang bansa sa loob lamang ng isang gabi. Hindi nag-atubili si Avery. Ini-encrypt ni Serena ang mga file at ginamit ni Avery ang cellphone nito upang tawagan si Jarvis habang maingat na binabantayan ang oras. Malapit na kasi ang hating gabi kaya mabilis siyang nagtungo sa payphone na inutusan siyang sagutin. Bigla na lamang siyang binangga ng isang sasakyan mula sa kung saan, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa telepono, ngunit bago pa niya ito masagot ay bigla siyang binaril ng taser ng isang lalaki at tinurukan ng kung anumang substance. Samantala, nakuha na ni Conrad ang Canary Black file at sinimulan na niyang isagawa ang kanyang plano. Suot ang maskara, na-hijack niya ang live feed ng Global Unification Summit sa New York City. Ipinahayag niyang kontrolado niya ang mga virus at pakakawalan niya ang mga ito maliban na lamang kung magbabayad ang bawat bansa ng ransom na katumbas ng 1% ng kanilang GDP. Upang patunayan ang kanyang kapangyarihan, pinakawalan niya ang virus laban sa bansang Singapore, dahilan upang mawalan ng kuryente at malugmok sa kadiliman ang buong bansa. Inutusan ni Conrad ang kanyang mga tauhan na ihanda ang pagnanakaw sa $1 trilyon na kabayaran mula sa mga bansa. Sa kabilang banda, ipinatawag ni Evans si Maxfield para sa isang pribadong pagpupulong at ibinunyag na ang CIA mismo ang lumikha ng Canary Black viruses bilang sandata. Napakalihim ng proyektong ito kaya maging ang Pangulo ay walang kaalam-alam tungkol dito. Gumawa rin sila ng isang US Pacific virus bilang paghahanda sakaling magkaroon ng civil war o invasion. Ngayon, kailangan nilang matunten kung sino ang naghahack sa kanilang system. Samantala, tinutunton naman ni Jarvis ang cellphone ni Avery. Natagpuan niya ang isang hideout at nagkunwaring lasing upang palihim na makapasok habang isa-isang pinapatumba ang mga bantay sa labas. Ngunit pagpasok niya sa loob ay agad siyang tinutukan ng baril at dinala sa harap ni Conrad.
Nagulat si Jarvis nang makita mismo si Conrad ng personal. Hiniling niyang sabihin ni Conrad kung nasaan si Avery at binalaan itong hahabulin siya ng CIA. Ngunit walang emosyon si Conrad at basta na lamang binaril at pinatay si Jarvis. Nagising naman si Avery habang sinasampal at pinagtatawanan siya ni Conrad dahil sa kanyang kahinaan at dahil lalo siyang yumaman dahil sa kanya. Hiniling ni Avery Graves na makita si David, at si Conrad, na nagpapakita ng baluktot nitong paraan ng pagkontrol, ay ipinakita si David habang bagbog at nakagapos, sa tulong ng asawa ni Rorek. Habang lumalala ang takot sa buong mundo, isa-isang nagsimulang magbayad ng ransom ang iba't ibang bansa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumaban si David at brutal na pinatay ang asawa ni Rorek bago palayain si Avery. Labis na nagulat at hindi makapaniwala si Avery nang ibunyag ni David ang kanyang tunay na pagkatao. Siya pala si Callie. Siya rin ang nagsabi kay Conrad tungkol sa Canary Black. Ang pagdukot pala ay bahagi ng plano nila upang manipulahin si Avery na kunin ang file. Matapos ang isang palpak na misyon, nabunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan kaya napilitan siyang makipagtulungan kay Conrad. Iginiit niyang totoo ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa para sa kanya at sinubukan lamang niyang protektahan silang dalawa. Nagulat at nasaktan si Avery at inutusan siyang putulin ang internet access ni Conrad upang mapigilan ito. Habang nagkakagulo ang mga bansa sa pagbabayad ng ransom, nawalan naman ng kontrol si Nathan Evans at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin sina Avery at Jarvis. Hindi nagtagal, natagpuan ni Avery ang bangkay ni Jarvis at sandali niya itong pinagluksa. Samantala, halos lahat ng kabayaran ay nakolekta na ni Conrad, ngunit may ilang bansa pa ring hindi nagbabayad, kabilang na ang United States. Naghanda si Conrad na pakawalan ang kanilang mga virus, ngunit biglang pinatay ni David ang breaker kaya lumubog sa kadiliman ang buong base. Ginamit ni Avery ang kaguluhan upang makalapit kay Conrad at agad siyang nagpaputok habang sinusubukan nitong pakawalan ang mga virus. Isang matinding putukan ang sumunod habang isa-isang pinapatumba ni Avery ang mga kalaban at hinahabol sina Conrad at ang hacker nito sa loob ng pasilidad. Matapos ang tensyonado na shootout, na-corner ni Avery ang hacker at pinatulog ito bago muling tumutok kay Conrad. Sinubukan siyang suhulan ni Conrad ng bilyon-bilyong dolyar, ngunit patuloy pa rin siyang nagpaputok. Nagharap sila sa isang pisikal na labanan kung saan kumuha ng kutsilyo si Conrad, ngunit nanalo pa rin ang bilis at husay ni Avery. Sa gitna ng laban, nahulog silang dalawa mula sa balkonahe at muntik nang ma-activate ang mga virus. Sa huling sandali, napigilan iyon ni Avery. Pinatay niya si Conrad at nailigtas ang mundo mula sa isang pandaigdigang sakuna. Lumapit si David kay Avery, humihingi ng tawad at nangangakong aayusin ang lahat, ngunit wala nang tiwala si Avery sa kanya. Tahimik niyang ibinalik ang kanilang wedding band. Sa mismong sandaling iyon, umamin ng pag-ibig si CIA agent David kay Avery Graves bago tumalon palabas ng bintana. Pagkatapos noon, inaresto si Avery at isinailalim sa interogasyon ni Nathan Evans. Galit na galit si Evans habang isa-isang binabanggit ang lahat ng batas na nilabag ni Avery at kung paano namatay ang kanyang mentor at asawa dahil sa nangyari. Bilang hindi pagsunod sa batas, bigla siyang inumpugan ni Avery sa ulo. Sa sandaling iyon, dumating si Elizabeth Mills. Nakatanggap si Evans ng tawag mula sa Pangulo. Ipinakilala ni Elizabeth ang sarili bilang kinatawan ng bagong itinatag na lihim na ahensyang MC6, na inaatasang harapin ang pinakamapanganib na banta sa mundo. Inalok niya si Avery ng posisyon sa ahensya, at sa halip na makulong, tinanggap iyon ni Avery. Kalaunan, habang naglalakad siya sa labas, napansin ni Avery ang wedding band ni David na nakapatong sa isang guardrail. Isang magandang palatandaan iyon na buhay pa rin si David. Napangiti ng bahagya si Avery habang napagtanto niyang sa mundong puno ng kasinungalingan at pagtataksil, hindi pa tuluyang nawawala ang lahat ng pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!